columns. Tapos sumisigaw ako sa isa kong anak, kunin mo yung video dahil last night to si kuya, hindi mo na makikita. We were vacationing, New Year's Day. Sabi niya, okay ako dito. Talagang happy ako, huwag kayo mag-alala. Sabi ng second child ko, si Irene, sabi niya, pero nahihirapan si Daddy at si Bobby. Doon lang daw nakita niya, nung panaginip niya, umiyak yung kuya niya. Tapos tumalikot, malis. Bukod sa kasong murder na nakahain na sa korte, pakakasuhan din daw ni Yusek Ebarle si Ivler ng illegal possession of firearms para sa mga armas na ginamit nito kanina nang manlaban sa mga otoridad. Hindi kami titigil, rest assured. Hanggat matapos ito, kung merong death, dapat death. Hindi rin niya napigilang pagsalitaan ng mga magulang ni Ivler na sina Marlene at Stephen Pollard. Dapat lang aniyang kasuhan din sila ng obstruction of justice at illegal possession of firearms. Tinitignan din ng kampo ni Ebarle na ipadeklarang persona non grata at kung maaari rin ipadeport ang amain ni Ivler na si Pollard. Naiyak din sa tuwa ang pamilya Ponce. August 8, 2004, napatay sa isang aksidente ang dating kongresista at Yusek na si Nestor Ponce Jr. matapos mabangga ng sasakyan ni Ivler sa C5 Ortigas. Mas effective yung prayers naming lahat ng family. Mas effective yun. Dahil, come to think of it, di ba? Nahuli siya. Kahit anong gawin nila, nahuli siya. We had forgiven him. But the pain is still here. We won't forget. Kasi nandun ako, aksidente yun Pero yung takasan mo, hindi mo harapin. It's another story. It's a different thing. Diba? Pati sa ina ni Ivler, may mensahe si Ponce. Na pag ang anak mo, kinonsinti mo, dadating ang time, ikaw ang iiyak. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Masaya rin ang OFW na si Jason Aguilar sa pagkakadakip kay Jason Aguilar Ivler. Bukod sa mabibigyan na raw ng katarungan ang pagkamatay ng biktima ni Ivler, para na rin nabunutan ng tinik sa dibdib si Aguilar dahil wala ng inosenteng tao na mapeperwisyo. Mahigit isang linggo na ang nakakaraan mula na ipadeport si Aguilar mula sa Doha sa Qatar. Napagkamalan kasi siya na siya ang taong pinaghahanap na si Jason Aguilar Ivler. Na-trauma raw siya dahil sa 7 araw na pagkakakulong sa bansang Qatar. Sana ipagdusahan niya yung ginawa niya kasalanan. Na hindi yung ibang tao ang kailangang magdusa. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Malaking sunog na naman mga kapuso, tinatayang 500 bahay ang natupok sa sunog sa Baseco Compound sa Tundong, Maynila nitong Sabado. Isang batang 5 taong gulang ang patay na makulong siya sa nasusunog nilang bahay. Si Rida Reyes, Naka-Alerto 24. Kitang-kita sa cellphone video na ito ang nagngangalit na apoy na tumupok sa mga bahay sa Gasangan area sa Baseco Compound sa Port Area, Maynila. Alas 9:47 Sabado ng gabi na itala ang unang alarma. Sa bahay umano ng isang Eric Lakay, unang sumiklab ang apoy. Kapabayaan lang ito. In most cases, ito yung mga pinag-umpisan, yung mga bahay na hini-energize yung mga gumagamit ng pansamantalang pang-ilaw. Gawa sa light material sa mga bahay kaya mabilis na umakyat sa Task Force Delta ang sunog. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil masikip ang lugar. Tinatayang 500 bahay ang naabo. Nasa 800 pamilya ang nawalan ng tirahan. Natutulog nga kami mag-asawa Bigla na lang may sumigaw na sunog. Siyempre nataranta kami. Pasado alas 3 ng madaling araw nitong linggo, nakuha ang sunog na labi ng 5 taong gulang na si Erica Joy Valdez. Kwento ng inang si Juliet, malaki na ang apoy na makatakbo siya palabas ng kanilang bahay. Dahil hindi mahagilap ang anak, umalis siya para hanapin ito. Huli na nang malaman niyang naiwan pala sa loob ng nasusunog na bahay ang bata. Isang covered court ang inilaang evacuation center para sa mga nasunugan. Pero ayaw iwan ng mga residente ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Nagtayo sila ng mga pinagtagpi-tagping tent para masilungan. Para kung sakasakaling pumunta si Mayor, actually makita yung kalagayan namin. Panawagan ng mga residente, pangunahin nilang kailangan ang mga lona, banig, kumot, pagkain, gamot at school supplies. Kahit anong damit wala kami nailigtas dito. Nasimot lahat yung bahay nga namin kapapagawa lang yun
Kaninang umaga na mahagi ng mga kumot, pagkain at gatas ang GMA Kapuso Foundation sa mahigit 300 pamilyang nasunugan sa Baseco. Inaalam pa rin hanggang ngayon ng mga arson investigator ang sanhi ng sunog. Rida Reyes, Naka-Alerto, 24. Matapos ang lindol sa bansang Haiti, 2 tao ang naiahon ng buhay mula sa gumuhong supermarket. Pero desperado na ang mga taga-Haiti sa tumal ng pagdating ng tulong medikal, ng supply at pagkain. Nakatutok si Julio Segovia. Buhay ito ilang sandali matapos ang lindol sa Haiti noong January 12. Isang estudyanteng Amerikano tumulong sa pagligtas sa mga natrap sa guho. Mag-iisang linggo matapos ang magnitude 7 quake, himalang maituturing na may naililigtas pang buhay sa guho. Tulad ng babaeng ito na na-rescue sa isang supermarket. Nailigtas din doon ang isang lalaki. How are you doing, sir? How are you doing? Fine. Sabi ng mga rescuer, nakasurvive ang dalawa dahil sa pagkain sa supermarket. Viva American! Viva American! Viva American! Sa iba pang bahagi ng Port-au-Prince, nagdiriwang ang mga tao sa bawat naililigtas mula sa guho. Est-ce que si nous faisons Charlemont, la vin jouer nous? Oui, ma belle bouche mo pa, son basen so afopil. Okay. Ang kaanak ng iba pang nawawala, umaasang maililigtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumiliit ang tsansa. Ang iba, ligtas nga pero naghihirap din. Walang gamot, pagkain o inumin. Marami ng desperado at galit, kanya-kanyang nakaw sa mga pwedeng mapakinabangan. Ang international community, tuloy ang hakbang para mapadalhan ng tulong ang mga taga-Haiti. Mismong si Pope Benedict XVI at ang dating US President sa sina Bill Clinton at George Bush, personal nang umapela. Bumisita na rin sa Haiti si United Nations Secretary General Ban Ki-moon. This is one of the biggest tragedies, humanitarian tragedies in decades. Sa gitna naman ng trahedya, pag-asa ang dala ng sanggol na isinilang sa gitna ng mga guho. Papangalanan siyang Israel bilang pagpupugay sa Israeli medical crew na tumulong sa kanyang ina. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, may 6 pa nating mga kababayan ang hindi pa rin natatagpuan matapos yung malakas na lindol na yon sa Haiti. Isa sa kanila ang OFW na si Grace Fabian. Siya po'y unang napabalitang nailigtas na. Nagdamdam sa ating Department of Foreign Affairs o DFA ang kanyang pamilya. Nakatutok si Karat David, eksklusibo. 7 araw nang nakabukas ang laptop ni Mang Arturo. 7 araw na siyang umiiyak. Naghihintay, nagbabantay na may magparamdam sa internet at balitaan siya tungkol sa anak na si Grace. Si Grace Fabian ay OFW sa Haiti. Nagtatrabaho siya sa gumuhong Caribbean supermarket doon. Di pa rin siya natatagpuan hanggang ngayon. 2 anak ni Mang Arturo ang OFW sa Haiti. Ligtas na ang bunso niyang si Rosalyn. Noong Biyernes, ibinalita ng DFA na na-rescue na raw si Grace. Pero kalaunan, na lamang false alarm pala ang balita. Mismong